Pinasusuko na ng mga pulis ang 32 lisensyadong .45 caliber pistol na natukoy sa lugar kung saan nabaril at napatay si Stephanie Nicole Elia. Gustong malaman ng pulis kung may tutugma sa mga ito sa balang nakuha sa biktima. Samantala, sinampahan na ng reklamo ang 4 na hinihinalang nagpaputok ng baril sa Caloocan nung gabing napatay si Nicole. May report si JP Soriano. Gamit ang isang manikin, isinagawa ng Northern Police District ang crime reconstruction sa lugar kung saan tinamaan ng ligaw na bala ang 7 taong gulang na si Stephanie Nicole Elia. Sumama rin ang ama at tiyuhin ni Nicole na kasama ng biktima ng maganapang insidente. Sa tulong ng crime reconstruction, posible raw na matunton ang pinanggalingan ng stray bullet. Tumaas na sa 300,000 piso ang alok na pabuya sa makapagtuturo sa nakabaril kay Nicole. Natukoy na ng PNP ang 32 lisensyadong .45 caliber pistol mula sa lugar ni Nicole at 2 pang kalapit na barangay. Nagsasagawa ng cross-matching ang PNP Crime Laboratory kung may tutugma sa mga ito sa balang nakuha mula sa ulo ng biktima. May direktiba na rin ng NCR Police Office na isuko na ng mga naturang gun owner ang kani-kanilang baril. I'll direct everybody to do that. Inspection lang. Para makita natin kung wala kang tinatago, bakit mo itatago. Sa katabing barangay 186, di kalayuan sa bahay ng pamilya Elia, 4 na iba pang slug ang na-turn over ng mga residente. Hindi rin nakaligtas ang eskwelahan ni Nicole sa panganib ng ligaw na bala noong pagsalubong ng bagong taon. Isang slug ng 45 baril ang nakita ng gwardya ng paaralan noong January 1. Mabuti na lang po, pasalamat ako sa Panginoon na wala kaming batang na-involved at wala rin pumpasok noong time na yun. Dalangin ko na lang po na sana yung nagpaputok na yun, huwag naman di mangyari sa pamilya niya. Kanina isinilalim naman sa preliminary investigation si Juan Agus at 3 iba pang hinihinalang nagpaputok ng baril noong pagsalubong sa bagong taon. Ibinasura na ang mga reklamong illegal discharge of firearms at negligence, pero inirekomenda ng piskal na ituloy ang kasong alarm and scandal laban sa kanila. Medyo bulutan ako ng tinik dahil totally hindi ko naman talaga ginagawa. Kailan po. Sasailalim pa rin sa preliminary investigation si Agus at 3 pa niyang kasama sa susunod na Biyernes para naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. But our office can determine whether or not there are other possible charges that must be investigated. Ma'am, kasi paano magkaroon ng homicide yung ng bala mo Nicole hindi naman tugma din sa baril ng That will be your defense. You can state it in your counter affidavit. Lulungkot po kayo sa ganyan. Sir, ano pong masasabi niyo sa mentioned Haharapin niya na po. Haharapin namin yan. Haharapin namin yan. Sa ngayon, bukod tanging ebidensyang hawak ng mga pulis ang eksklusibong panayam ng GMA News kay Agus kahapon, kung saan inamin ni Agus na 3 sa kanyang kainuman ang nagpaputok ng kanyang kalibre 45 baril. Kahapon sinabi ng mga pulis na ang balang tumama kay Nicole ay posibleng nagmula sa likod. Ang bahay ni Agus ay nasa bandang harap ng crime scene. JP Soriano, GMA News.